6, verse 20 to 24. When your son asks you in time to come, what is the meaning of the testimonies and the statutes and the rules that the Lord our God has commanded you? Then you shall say to your son, we were Pharaoh's slaves in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. And the Lord showed signs and wonders, great and grievous, against Egypt and against Pharaoh, and all his household before our eyes. And he brought us out from there, that he might bring us in and give us the land that he swore to give to our fathers. And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God, for our good always, that he might preserve us alive, as you are this day. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Papakakapo po tayo. Again, it's a great opportunity for us para patuloy po natin pag-aralan yung the characters of God and His name. So, last week we talked about yung Shabbat. Ngayon naman po, medyo kakaibang pangalan. Kana. Okay, so God who loves fiercely. So I was really contemplating on this kasi yung salitang pag-ibig o love may vary into different range, different purpose. Even in the New Testament, merong different descriptions ng love. One of them is yung Greek is yung eros or yung romantic love. Phileo, which is the brotherly love. Pero sa Old Testament po kasi parang may iisang konteksto lang yung pag-ibig. And pag sinabi mo kasing pag-ibig sa Bible, iisa lang ang meaning nun, God. Si God. Yun yung pinaka-ultimate context. And that's the reason why sa mga Hudyo, one of the most important prayer is the prayer about love. Diba? Hear, O Israel, the Lord is God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your mind, with all your strength, with all your... so, the prayer every day, yun yung prayer nila, the Shema, is only focused in loving God. Kasi pag sa Old Testament, pag minention natin yung love, iisang description. And even medyo nakakalitong isipin kasi there are times in the Old Testament na I am the God will declare Himself the God of love, pero may kalakip na pagpatay. Di ba? Yun yung si Abraham, actually, isa sa mga concept ng pag-ibig nung nahiniling ng Panginoon was actually to offer his son Isaac, di ba? To prove His love. And yung response ni Abraham was love out of sadness. So parang nalulungkot siya pero dahil mahal niya ang Panginoon. And aminin man natin hindi, napakalimitado din ng konsepto natin pag binigay natin yung description ng love tapos ina-associate natin sa Panginoon. And I would not blame us kasi nga sa human level, ang immediate and tangible way of showing love is actually yung pagmamahal sa isa't isa. Diba? And when we say we love God, hindi naman siya ganun ka-tangible. Diba? Kailangan may agency siya kung paano mo siya pinapakita. Diba? Like, I would say, I love God. What does it mean? God loves me. What does it mean? Diba? Parang hindi mo siya nahawakan, hindi mo rin naman siya na immediately na parang, meron kasi ganito, God loves me so much, I'm so blessed. I-manifest mo lang yung pag-ibig ng Diyos, darating din yan. And that's also putting a limited level on sa pag-ibig ng Diyos. Pero, bakit dineclare yung word na kana? Now, let's go back dun sa context ng Book chapter 6. Okay? So, during this time, si Moses, nakikipag-usap dun sa mga
ito yung mga henerasyon na hindi na nakadanas ng pagtawid. Okay, so this was the generation. And despite of what's happening on them, God had protected them, blessed them in one way or another doon sa kanilang paglalakbay sa wilderness. Diba? So, at the same time, ito na yung mga pagkakataon na nire-remind ni Moses yung tunay na identity nila bilang mga Israelites. Diba? Kung ano yung blessing na binibigay ng obedience, at the same time na merong tunay at nag-iisang Diyos. You have to understand, di ba na nag-aaral tayo sa Old Testament, ang struggle lagi ng bansang Israel, yung sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Di ba? Kaya ito yung ginawa ni Moses, na ito yung mga pagkakataon na pinapaalala niya sa Israel kung ano ba ang identity nila. Tapos pinapaalala na kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanila at ano ang ginawa ng Diyos nung nagsimula silang sumamba sa iba't ibang Diyos. Diba? Ito yung pagpapaalala ni And at this point, binigay din sa mga magulang yung charge na magpaalala sa susunod na henerasyon kung sino ang Diyos. Diba? Kaya nga doon sa binasa natin sa passage kanina, doon sa verse 20, basahin ko lang po ulit. Verse 20, when your son, hindi lang naman son po ito let's take it, yung cultural context. Kasi ang lalaki was always the head of the family, doon sa kultura nila. So, merong mataas na implicate na accommodation sa mga lalaki na kailangan kayo din with integrity. Kailangan importante na kayo naniniwala sa Diyos. Kaya ang sabi nito, when your son asks you in time to come, what is the meaning of the testimony and the statutes and the rules that our Lord God has commanded you? Then you shall say to your son, when our Pharaoh slaves in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. So yung mighty hand po na yon, description of a power kung babasahin po natin, yung power na walang ibang pwedeng pumigil. Yun yung description doon. Dinemonstrate ni God ang kanyang power na walang pwedeng pumigil. So, mga kapatid, it is important kung ano yung this is basically that Moses telling Israel kung ano yung identity nila sa Diyos in relation to love. Kaya dun sa word na kana, okay, yung word na kana is actually a jealous kind of love, fiercely loving. Imagine ninyo ito yung in a simple context, ito yung sasabihin ko na yung pag-ibig na nakikipaglaban pero hindi pinipilit. Di ba? Yung pag-ibig na pinaglalaban pero hindi pinipilit. This is just a funny story. Well, si Samaria kasi mahilig siya ng yung mga YouTube shorts na nakakatawa. Tapos meron siyang pinorward sa akin na isang lola na nagbibigay ng quote sa love. Sabi niya, medyo nag-aalala lang ako kasi yung mga language na narinig niya doon. Tapos kailangan mo kasing i-correct. Sabi nung lola, love is like a fart. So when you force it, it is so, sabi ka naman. So, sabi ka, anak, we have to... Siya nag-forward sa akin. Siya nag-forward sa akin na. So, sabi ko, again, sabi ko, mas mukhang kailangan ko yata mag-isip ng pampiyansa dun sa anak kong babae. Anak kong lalaki. But, you get the idea na siya naman naintindihan niya yung concept na hindi nga pinipilit yung pag-ibig. Tapos napag-usapan lang namin na kasi pag nakikita niya na kung paano kami magyakap ang mag-asawa, tapos minsan kinikiss ko si Grace sa harap niya, ew! Gano'n, gano'n siya. Ew! So sabi ko, gusto ko rin naman i-demonstrate sa kanila physically kung paano mahal yung nanay nila. Di ba? And I was thinking kung
na kung ano ba yung pag-ibig, paano ba nila nag-describe yung word na pag-ibig, kung paano kami nag-i-interact sa isa't isa. Di ba? Kasi nga, very common sa amin yung magsabi na, thank you baby, sa anak ko, kay Samari, I love you, thank you kuya, I love you. Those are the words that we normally say to each other. And nakakatawa lang isipin kasi meron siya ganong mindset na pag-ibig. Pero natatawa kasi siya. I mean, I guess pasalamat ako matalino yung anak ko na nakakaintindi siya ng gano'n joke. Pero nag-aalala ako dun sa mga language na naririnig niya. But again, ang hirap intindihin ng idea na pag-ibig na ipaglalaban ka pero hindi ipinipilit. Kasi the more na pag sinabi mong pinaglalaban, there's always a show of force, di ba? Parang kailangan mong ipilit, di ba? Pero, pag tuwing tinatanong ako dun sa testimony ko, and medyo controversial to, kasi naniniwala rin naman ako dun sa idea na nung naligtas ako, ang Diyos ang gumawa ng paraan kung bakit ako naligtas. Okay, and I'm very careful in the idea of choosing. When I found God, when I discovered God, when I was lagi kong word is when I was saved by God, when God found me, because of the idea na ipinaglaban ako ng Diyos para maligtas ako. Yeah. So, with that idea, ganoon din ang idea ng bansang Israel na ipinaglaban sila ng Diyos, itinuturo ni Moses sa kanila na pinaglaban kayo ng Diyos. Ito yung dapat ninyong maintindihan. So, sinasabi lang ni Moses dito na in a larger context, sabi niya rito na huwag niyong kakalimutan ng Diyos. Dahil pinatunayan ng Diyos kung ano yung klaseng pag-ibig niya. So, let's ask this question. Ano bang klaseng pag-ibig yung ayaw na ayaw tayong wasakin yung sarili natin? Kahit tayo mismo yung tumatakbo doon sa kapahamakan. We have to understand that our sinful nature, we have always this propensity leaning towards destroying ourselves. Okay? Dahil sa makasalanang likas natin, kahit sabihin na natin tayo ay ligtas na, meron pa rin pakikipaglaban sa idea na may mga bagay na gusto tayong gawin na ikasisira ng buhay natin. We have to understand that. Kaya nga kahit si Moses, hindi siya nakalimot magpaalala dun sa bansang Israel na ito ang identity ninyo, na yung dakilang pag-ibig ng Diyos, ito, na ipinaglaban kayo ng Diyos hanggang dito. Kaya nga laging nagsasabi si Moses na huwag kayong magkalimot na ipaalala sa susunod na henerasyon yung tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Di ba ang sabi nga sa Old Testament, kahit pa kayo nakahiga, kumakain, huwag niyong kalimutan pag-usapan ang tungkol sa Diyos. Because this actually is the identity. Ito yung identity na nakikipaglaban sa sarili natin. Naniniwala naman ako na bago pa maligtas ang isang tao, meron ding bahagi sa sarili natin na humahanap sa Diyos. Meron ding bahagi sa atin na gusto nating sirain yung sarili natin dahil sa kasalanan. Pero meron pa rin sa sarili natin na nakikipaglaban hanggang makilala natin ang Diyos. Doon ako naniniwala na yung ating kaligtasan ay patuloy na pakikipaglaban ng Diyos na hindi natin siya makalimutan. So, ano bang klaseng pag-ibig meron ng Diyos na hindi niya hahayaan na masira tayo? Pero sabi ko nga, ito ang pag-ibig na ipaglalaban, nakikipaglaban, pero hindi ipinipilit. Di ba? One thing na dapat natin maintindihan, exclusive ang pag-ibig ng Diyos. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin ikaw ay Kristiyano, ikaw ay mananampalataya, pero handa ka din sumamba sa ibang Diyos-Diyos tayo. Hindi po pwede yun. Okay? It needs to be exclusive. And we have to understand na even the world, when the universe was created, mayroong concept of exclusivity. Di ba? Ang tao ngayon naghahanap ng ibang buhay sa ibang mundo, sa ibang galaxy.
Pero I don't think that they will find any. Why? Because it was exclusively created sa mundo natin. And the same thing with marriage. Di ba? Nung nilikha ng Diyos ang tao, ang lalaki at babae, there was a degree of exclusivity. At ganun din, nung nakikipag-usap siya sa tao, kina Eva at Adan, there was a degree of exclusivity din. Diba? Eksklusibo yung pag-ibig. Hindi ka pwedeng sasabihin mo na ikaw ay naniniwala sa Diyos pero handa ka pa rin maniwala sa ibang katotohanan or sa kasinungalingan. Diba? Kaya nga, dun sa verse 21, we were Pharaoh's slaves in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. You know why? Kasi other than the promise na ang tagapagligtas manggagaling sa lahi nila, kailangan silang palayain ng Diyos. Pero nandun na rin sila sa idea na sa haba ng panahon ng kanilang pagiging slave, handa silang sumamba pati dun sa Diyos-Diyosa ng mga Pharaoh. Diba? Kaya nga, nung dumating si Moses, diba, kailangan niya ipakilala yung plague. Parang, dito niyo makikilala kung gaano kapangyarihan yung Diyos. And I do believe yung 10 plagues na yun nangyari hindi lang para sa Pharaoh, pero mapakita sa buong Israel, sa buong lahi ng mga Hudyo, ng mga Israelites, na ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang Diyos na sinasamba natin. At ito ang gagawin ng Diyos. Diba? Yun yung exclusive love niya. Kaya nga kailangan may mamatay para sa kasalanan natin. And the same thing nung ginawa nung pagdaan ng angel of death. This is an exclusive salvation sa lahat lang ng maniniwala. Diba? And I do believe that even the church has a degree of exclusivity. Yes, tanggap natin na anybody can attend us, pero hindi naman lahat kailangan maging bahagi ng church. Hanggat hindi mo kayang ibigay yung buhay mo at sarili mo sa Diyos. At ina-associate mo yung sarili mo sa ibang mananampalataya. Di ba? Kaya importante na lahat tayo, lahat ng miyembro ng church, dapat accountable sa bawat isa. Because the love that we reflect is an exclusive love. Okay? Doon lang sa gusto, doon lang sa makikipaglaban para dito. Kaya sinabi ni Jesus Christ, no one can serve two masters. Diba? Ano bang sabi ko? Yes, you can have two masters. We can have two masters, but the other one didn't die for you. Diba? Pero ano yung degree na ibibigay mong pag-ibig doon sa namatay para sa'yo? Yeah. Kaya pinapakilala rin ito ni Jesus na exclusive ang pagmamahal ng Diyos. Exclusive din dapat ang pagmamahal natin sa Kanya. So, doon sa gusto mong maligtas, kailangan nasa Kanya ka. Hindi ka pwedeng namamangka sa dalawang ilog. Diba? Ano ba yung idiom na namamangka sa dalawang ilog? Hindi ka pwedeng, ibig sabihin lang, hindi mo pwedeng gawin. Diba? Hindi ka naman pwedeng mamangka sa dalawang ilog ng sabay. Diba? So, God's love is always exclusive, and our love for God should always be exclusive. Kaya nga mga kapatid, tinumihan ng Diyos yung idolatry. Di ba? Kasi ninanakaw ng idolatry yung relasyon na dapat meron tayo sa Diyos. Di ba? At the moment na nahahati yung puso mo, nahahati yung loyalty mo. Di ba? Para ganito lang, Lord, okay lang na ganitong klaseng blessing kasi gusto kong maniwala sa ganito. Hindi pwedeng ganun eh. Diba? And that's the reason why God is so angry about idolatry. Sa 10 Commandments, diba? Ano ang unang declaration niya? I am the Lord your God. Diba? Ano yung sa Shema? Ano yung anong declaration? Hear, O Israel, the Lord is God, the Lord is one. Diba? And for us to understand Kana, the fiercely loving God, is we have to understand that God's love is exclusive.
It is always exclusive. Sabi nga ni John Piper, God is most glorified when we are most satisfied in Him. Kung yung satisfaction natin, walang ibang source maliban sa Diyos, God is mostly glorified. Even dun sa mga panahon na naghihirap tayo. And I saw this video one time, yung baha dun sa Israel, sa Cebu, meron pa. Nagpapasalamat siya kay God. Parang video, it's like a TikTok, parang gano'n. Nagpapasalamat siya sa Diyos. Sabi naman niya, hindi naman niya sinasabing okay lang na mangyari itong mga bagay na to. Pero nagpapasalamat siya na yung baha na nangyari, pagpapatunay yun ng pag-ibig ng Diyos. And if you say that sa panahon ng tragedy, you'll get canceled, di ba? Pero sinasabi nga lang niya na kahit yung mga bagay na to, dapat natin tandaan ang pagdidisiplina to ng Diyos. Sinasabi niya na nangyayari naman itong mga bagay na to. We have to understand na nangyayari itong mga bagay na to dahil sa negligence din ng tao. At hinayaan to ng Diyos para ipakita na siya ang makapangyarihan sa lahat. And that's true. Di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na uulan, pero lahat tayo ligtas kahit na tinatapunan natin ang sarili nating basura. Di ba? It's basically the same thing with our body. Di ba? Ginagamit natin itong katawan na to as a testimony of God's love. Pero hindi rin naman natin pinoproteksyonan. Ano mangyayari dito? So it's basically the same as serving two masters. Sabi niya, and when He is our deepest satisfaction, idols lose their power. Idols lose their power. Ikalawang katotohanan, mga kapatid. Anong klaseng pag-ibig? Yung mapag-aruga na pag-ibig na ilalayo ka sa pagwasak sa ating ilalayo tayo sa pagwasak sa ating mga sarili. Gagawa ang Diyos ng paraan na gumagawa ang Diyos ng paraan para hindi natin sirain ang ating mga sarili. Diba? Ganun ang ginagawa. God will always give a way out sa mga bagay na kung sa mga panahon na natitempt tayo, sa mga panahon na gusto natin gumawa ng kasalanan, sa mga panahon na feeling natin wala tayong ibang choice. Pero God cares so much for us na sa lahat ng bagay, hindi natin pwedeng i-deny na ginawa natin itong mga bagay na to kasi wala tayong choice. Diba? Hindi natin pwedeng idahilan sa Diyos na nagkasala ka kasi wala kang choice. Because yung pag-ibig ng Diyos, it is so caring na lahat ng pagkakataon para bumalik tayo sa Kanya, lahat ng way para siya lang ang sasambahin natin, ibinigay na niya. Yung lahat ng pag-aaruga na kailangan natin, binigay na niya. So wala tayong pwedeng idahilan sa Diyos. Kaya nga sinasabi rito, that the Lord showed signs and wonders, great and grievous. Take note, great and grievous. Yung signs and wonders na to na nangyari sa Israel, yung death, famine, those are all signs of wonders that is great and grievous. Pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Pagpapakita ng Kanyang pag-aaruga sa lahat ng Kanyang minamahal. Di ba? Kaya mga kapatid, hindi natin pwedeng huwag natin idadahilan sa Diyos na ginawa mo to kasi wala kang choice. Diba? And it's the same reason, hindi ko naman po sinabi na maging condemning tayo sa ibang tao. Kung meron tayo mga kapatid na nahuhulog sa kasalanan, responsibilidad rin natin maintindihan na gumawa ipaintindi sa kanila na hindi nila na gumawa ng lahat ng Diyos ng paraan para tayo ay makabalik sa Kanya. Okay? So, sabi sa 1 Corinthians, but I discipline my body and keep it under control, lest, after preaching to others, I myself should be disqualified. Sinasabi ko ni Paul na kasi yung Church of Corinthians, yung Corinthian Church, alam niyo na marami silang issue. Diba? Pero sinasabi nga niya, ginagamit niya
yung katawan niya para purihin ng Diyos. Pero ginagamit nyo rin yung katawan na yan para magkasala. Di ba? So kaya pinapaalala sa kanila ng Diyos na you need to discipline your body. Kaya nga mga kapatid, kailangan natin maintindihan na yung disiplina ay pagpapakita ng Diyos ng pag-ibig niya, pagpapakita rin ng pag-ibig natin sa Diyos. Diba? Na yung pagdidisiplina ng Diyos at pagdidisiplina sa sarili natin, it's also a way na mabigyan natin ng pagkakataon yung sarili natin na ilayo dun sa mga bagay na wawasak sa sarili natin. Diba? So we have to discipline ourselves, di ba? And those are the things that I need to understand as well. Kasama, kaya naman mga kapatid, nung binabasa ko yung buhay ng mga Wesley brothers, sila po yung nagsimula ng Methodist Church. During their era, ang kanilang era ay spiritual discipline. Di ba? Yung going back to the Word of God, doing kindness to other people, doing fellowship, yung spiritual discipline. Diba? So yung mga Wesleyan, Methodist Church, kaya sila tinawag na Methodist kasi nung panahon ng era nila, they were strict into this spiritual discipline. Pero all throughout the time, mas sinamba nila yung spiritual discipline kaysa dun sa Diyos. Diba? And it became controversial in so many issues. Pero sinasabi lang na kailangan nagpi-persevere tayo na loyalty natin sa Panginoon. Sa mga panahon na mahirap mahalin yung Diyos na hindi mo nakikita, pipiliin mo pa rin siyang mahalin. Dahil alam mo na siya ang Diyos na mapagmahal. Sa mga panahon na ramdam mo na wala ang Diyos, diba, hindi naman lumalayo ang Diyos. You have to understand na tayo yung lumalayo. Diba? That's the reason why kailangan natin disiplinahin yung sarili natin. Diba? Huwag natin sabihin sa Diyos na lumayo na siya ang lumayo sa atin. Tayo ang pumili nun. Kaya nga, sabi ni Charles Spurgeon, by perseverance, the snail reaches the diba? This is an illustration. I don't think na kailangan ng snail na pumasok sa ark. Diba? Pero, this was an illustration. Pero, you have to understand, by perseverance, Noah built the ark. Diba? By perseverance, the Israelites were able to conquer the promised land. Diba? Marami nga lang nalaglag sa kanila, marami nahulog, but you have to understand na importante ang disiplina sa pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, ito yung pag-ibig na patuloy na kumikilos para ibalik na doon sa biyaya ng kanyang pagmamahal. I do believe na yung pag-ibig ng Diyos, enough yung pag-ibig na meron sa paligid natin para bumalik tayo para sa Kanya. Diba? And this is like the church is a way for that. Diba? So ito yung pag-ibig na sabi ko nga, patuloy na nakikipaglaban para ibalik. And this is the reason why we have the church. Diba? The reason why we have the church right now is so that ito yung pagpapakita ng patuloy na pagkilos ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Diba? So what do we do? I mean, as simple as way na, pag nagkaroon ng trahedya, and that's one thing I like si Pastor Mon, ino-organize tayo. Pag nagkaroon ng trahedya, ito yung una natin gagawin na. It's not just because we would like to keep ourselves safe. But it is an idea ng pagpapakita rin ng pag-ibig na pagkataon ligtas tayo, ito rin yung panahon natin para tulungan ng bawat isa para we could survive. Diba? And that's the reason why importante ang church. Importante ang fellowship ng bawat isa. But the most importantly is, it is important yung loyalty natin sa body of Christ. Diba? Huwag naman natin sabihin na yung pag-ibig ng Diyos is exclusive lang sa mga Baptist. Hindi naman po gano'n. Diba? Mahal din ng Diyos yung ibang church. Diba? So, ako dati, very critical ako sa mga churches. Meron ako mga pangalan para sa mga ibang churches na ayaw ko. Pero ngayon na-realize ko na, wait, sandali, kapatid ko pa rin naman sila sa Panginoon. Diba? Hindi nga lang kami nag-agree sa ilang bagay. Pero
Kapatid ko pa rin sila sa Panginoon. Diba? Ako nga lang yung kuya na tama lagi. Hindi pa yun. Pero I understand na wala rin naman silang gusto mangyari kundi ipakita yung pag-ibig ng Diyos na ang Diyos patuloy na kumikilos para ibalik yung mga tao sa pagmamahal sa Kanya. I would still criticize them, especially when it comes to idea of theology, some basic practices of the church. Diba? Pero at the end of the day, gumagawa sila ng paraan para patunayan ng pag-ibig ng Diyos patuloy ng kumikilos. Sabi nito, when your son asks you in the time to come, then you shall say to your sons. Ano sinasabi? Huwag natin hayaan na yung susunod na henerasyon makalimot sa Diyos. Diba? So sabi ni Jesus Christ, Matthew 28:19, I love this verse, make disciples of what? All nations. Kasi diyan kumikilos ang patuloy na pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa tunay na nakakadama ng pag-ibig ng Diyos, hindi mo kakatakutan na magsakripisyo para sa ikaliligtas ng iba. Diba? How much do we give ourselves so that others will be saved? Ano ang kaya nating ibigay? No, this is just a silly question. Kung merong isang taong maliligtas, pero kailangan mong ibigay yung isang daliri mo, gagawin mo ba? Literally, kung alam mo, yung isang tao, di ba, maliligtas siya kasi pag pinupag mo yung daliri mo, puputulin mo ba yung daliri mo? Di ba? Let's think of that. And I'll go back to this. This is a cliche. Pero kung yung Diyos na, yung anak niya, bahagi ng kanyang sarili, ibinigay niya dun sa krus para mamatay. Dahil alam niya may mga maliligtas dito. Para dun sa iisang daliri na ibibigay mo sa isang taong maliligtas. Kaya ba natin gawin? Ako napapaisip din ako sa ganung tanong. Ano ba yung kaya mong isakripisyo para ang isang tao maligtas siya sa Diyos? John 15:13, it says, no greater love than this, than a man lay down his life for a friend. Diba? There's no greater love than this, than a man lay down his life for a friend. Sabi dito, the gospel is not merely to be believed. It is to be taught diligently to our children and carried to the ends of the earth. Diba? Carried to the ends of the earth. Susunod mga kapatid, na katotohanan, pag-ibig na hindi bibiltaw sa kadahilanan dahil sa sukdulan ng pagmamahal niya sa atin. Dahil sa sukdulan ng pagmamahal niya sa atin. Hindi bibitaw ang Diyos. You have to understand na never naman bumitaw ang Diyos sa atin. Diba? And to the point na merong this is one thing that I still struggle. I do believe that God wants to save all. Pero hindi lahat maliligtas. And that's a reality na kailangan natin maintindihan. Pero ibinigay ng Diyos yung kanyang mga commandments, yung kanyang mga statutes, yung kanyang mga rules for our good always, that might preserve us alive as we are this day. Diba? Ito yung sukdulang pag-ibig na gagawin ng lahat para i-preserve niya ang tao hanggang sa makilala siya. Diba? Or hanggang sa panahon na ibigay ng Diyos yung kalooban na para sa kanila. So, Romans 5:8, sabi nito, while we were still sinners, Christ died for us. So, ibig sabihin, hindi bumitaw yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, dahil tanging ang Diyos yung naghahari sa kasalanan, kamatayan, at kasaysayan,
at pinatunayan niya sa kasaysayan, we are guaranteed kung anong klaseng Diyos siya. Na hindi siya mabibigo yung pag-ibig na meron tayo para sa Kanya. Whatever love we give to God, hindi rin mabibigo yun. Kaya nga tatanungin ko sa inyo, hanggang saan yung kaya ni kanina tinanong mo, hanggang saan yung kaya niyong ibigay para sa ikaliligtas ng iba? Kung alam natin yun. So when God needs to save a man, He will run after him and not let him go. Ay naniniwala naman tayo dito. The perseverance of the saints. Na ang tunay na mananampalataya, hindi tatalikod. Diba? One of the things na distinct din sa ating mga Baptists is yung perseverance of the saints. Ibig sabihin, ang tunay na mananampalataya, hindi kailanman tatalikod. Kasi ito yung nakakatiyak tayo na hindi mabibigo yung pangako ng Diyos. Diba? And ito yung mga bagay na pinahawakan natin. Kaya mga kapatid, we have to remember na it is the jealousy of God that refuses to let His people destroy themselves with sins or false gods. Diba? So, yung selos na alam natin sa tao, ibang selos yun sa alam ng Diyos. Kasi yung selos na meron ng Diyos, ito yung selos na para i-preserve niya tayo, para makakilala tayo sa Kanya. So, Christ is the ultimate revelation of God's jealous love. Ganon sa katindi na kailangan ko ng loyalty ninyo, ipapakita ko sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. Diba? A love that pursues, protects, and restores, and refuses to let us go. Kaya mga kapatid, sa mga panahon na nahihirapan tayo, we have to remember this, na hindi bumitaw kailanman ng Diyos sa pag-ibig niya. This is the kind of fiercely loving God. Di ba? Yung fierce love na ipaglalaban ka pero hindi pinipilit. Ipaglalaban ka hanggang sa huli. Manalangin.